Renegade na sila kahapon, kagabi, at suspended sila habang ongoing yung ating fact-finding dito. Secretary Dizon has his work cut out for him dahil tila walang katapusan ang mga modus sa NAIA. Panguhut-hut naman daw ng airport police sa mga taxi driver ngayon ang problema. Sinibak na ni Dizon ang mga sangkot sa pamubudol na to, pero hindi natatapos dito ang sakit sa ulo. May nakaamba kasing big-time hike sa presyo ng produktong petrolyo. Handa na ba kayo? Halos 5 piso lang naman kada litro. Nasabi ko tuloy yung linya ni Corina. Hindi kami handa. Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR, Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Ako naman, si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33, at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Umano'y 60-40 extortion scheme laban sa mga taxi driver sa NAIA na bisto. 5 airport police na sangkot sinibak sa pwesto. Magpagas na, big-time oil price hike, asahan sa susunod na linggo. Posibleng taas presyo kada litro ng diesel, hindi lang piso, kundi halos 5 piso. Pasabog ni Senator-elect Erwin Tulfo, impeachment complaint laban kay VP Sara, i-refile daw. Mga spokesperson ng Kamara at Senado nagturuan na naman kaugnay ng mabagal na impeachment process. Repair or resign. PBBM may ultimatum sa mga opisyal na nangangasiwa sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Mga batikos ni Senadora Amy Marcos tungkol sa issue, pinalagan ng Malacanang. And it ain't over till it's over. Indiana Pacers tinambakan ang Oklahoma City Thunder sa Game 6 ng NBA Finals. Winner take all, Game 7 all set sa Lunes. Matapos mag-viral ang budol taxi sa NAIA, ang driver may amo pala. 5 airport police ang nanguhut-hut umano sa kanya. Agad naman itong inaksyonan ng DOTR at narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Halos 1,000 pesos for every airport transfer, 3,500 pesos to any hotel in Metro Manila, at 7,000 pesos papuntang Pampanga. Tanong tuloy ng netizens, luxury car yarn? Pero hindi. Ito ang rates ng mga special airport taxi na pinuna at ikinagalit ni Transportation Secretary Vince Dizon. Nakalkal ang mahal na singilan sa airport noong Lunes nang mag-viral ang video ng taxi hub transport driver na naningil ng 1,200 pesos para lang sa lipat terminal. Ani Dizon, ikinanta ng driver ang pangalan ng 5 airport police officer na nangingikil umano sa kanilang kita, kaya agad silang ipinasibak ng ahensya. Renegade na sila kahapon, kagabi, at suspended sila habang ongoing yung ating fact-finding dito. Kwento ng driver sa DOTR, 40% ng kabuang kita ang ine-extort daw ng mga sospek. Kaya sila napipilitang maningil ng sobra-sobra pa sa kung magkano ang takda sa metro o sa mga ride-hailing app. Bukod sa mahal na presyo, kita rin ang mga peking fare matrix na may logo pa ng Department of Tourism at ng dating logo ng NAIA. Aniya, special accredited airport taxi rate daw ang kanilang sinisingil sa mga pasahero. Kaya naman ang plano ng DOTR, mga regular metered taxi na lamang ang papayagang mamasada sa NAIA.
kailangan kung ano yung ginagawa ng ibang bansa na regular taxi, kapareho ang fare, meron ngang maayos na sistema sa airport, pumipila ang mga taxi doon, may maayos na pila ang mga kababayan natin, metro na tayo. Nanawagan ng DOTR sa iba pang driver na nabiktima ng mga tiwaling airport police na tumestigo. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa MIAA at sa New NAIA Infrastructure Corporation o NNIC ni ultrabilyonaryo Ramon Ang para masigurong mga lehitimong metered taxi at ride-hailing vehicle na lamang ang makakapagsundo o hatid sa paligid ng airport. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. At kaugnay niyan, makakausap natin ngayon si Transportation Secretary Vince Dizon. Magandang gabi, Secretary Dizon. Magandang gabi po, Ma'am Corina. Magandang gabi po. Parang hindi na po nauubusan ng problema sa inyo pong tanggapan. Ano po? Gaano na po ba yung sakop po ng inyong tanggapan? Marami talagang problema. Gaano na po ba katagal itong sinasabing taxi modus na sangkot daw ang airport police as far as you're aware of? Ma'am, tingin ko po, dekada na po ang binibilang dito. Napakatagal na po nito. At alam nyo, kahit na tayo at one point in time, tingin ko naging biktima na rin ito. No? Na ikay nagmamadali, tatanggapin mo na lang kahit na magkano na lang para makauwi ka na lang. So, kailangan po talagang matigil na po ito. At ngayon, meron po tayong breakthrough, meron pong mga nagtistigong mga taxi driver mismo at sinabi po nila na up to 40% po ang hinihingi nitong mga ibang kawani ng airport police. At nagbigay po sila ng 5 pangalan kahapon. Yung 5 yun po ay relieved na po of their duty as of last night. At tayo po ay nag-iimbestiga na ngayon. At medyo mabigat-bigat po ang magiging kaparusahan nitong mga kawaning ito. At sana mag-serve na to as warning po sa iba na itigil na po itong napakatagal ng modus operandi na to na talagang kinakawawa po hindi lang yung mga kababayan natin kundi pati yung mga turista, and napapahiya po ang buong bansang Pilipinas dahil dito. Correct. And ang hindi po nalalaman ng tulad mo at ko, hindi pala ito legal. Kasi ang akala ng marami na naloloko, yun po yung gawain talaga dyan sa airport. So, ang ibig po bang sabihin nito, Sec, ay metered taxis na ulit sa NAIA? Hindi po ba tinanggal na yung metered taxis noon? Opo, yan po ang idudulog natin, no, dito sa mga opisyales, no? Kasi kasama din dyan po, no, ang Department of Tourism, dahil po meron din pong mga accredited Department of Tourism taxis, no? Kasi dati po kasi naging problema po yan, may mga metered taxis na hindi naman safe, no? Kaya nagkaroon ng accredited. Pero ang problema, itong mga accredited taxi na to, naging paraan para mandaya at pagsamantalahan nitong mga ibang kawani dyan sa airport, itong mga kababayan natin at itong mga turista natin. So, dekada na po ito nag-evolve na, Ma'am Corina, pero once and for all, kailangan, tingin ko, makahanap na tayo ng paraan dito na maayos na to once and for all. So with the cooperation of the PNP, tama po ba? Yes, sir. Ang kumukutong po sa kanila ay police, hindi po security guard. Hindi po. Ito po ay airport police. No? Airport hindi po police. PNP. No? Ito po yung mga under sa MIAA, yung Manila International Airport Authority. Kaya nga po mabilis na umaksyon si GM Eric Hines at rinilib kagad itong 5 na pangalanan kahapon. At ano po, no, maganda po, may bago tayong hepe dyan, late last year lang. Kaya po umaasa tayo na talagang lilinisin natin ang ranks ng airport police. So what can we expect if we are coming in? Okay, sino po ang lalabas po dyan sa airport? Metro na po talaga dapat lahat? Yun po ang aking pinopropose. No? Pag-aaralan po yan, no? Natin kung yan ang pinakamaganda. Dahil kamukha po sa ibang bansa, ma'am. No? Pagka nakita mo yung sign na taxi, pupunta ka dun sa area, maayos, nandun, nakapila ang mga tao, nakapila ang mga taxi, sasakay ka, i-on ng metro, kung ano yung metro kung ano yung fare mo sa metro pagka dumating ka sa paroroonan mo, yun ang babayaran mo. Simple lang. Correct. No, transparent, simple, walang pandaraya, no? Kasi po pagka meron na po tayong pinasok na ganito, no, yung mga
yung mga accredited na ganito ang fair, dyan na po talaga pwedeng pumasok itong corruption na nangyayari. Yes. No, kasi pagka-accredited, ibig sabihin, kapag ikaw ay hindi pumayag, halimbawa, ito po yung kwento ni Felix kahapon sa amin, no? Kapag ikaw ay hindi pumayag sa patong na ini-impose ng mga kasabwat dyan sa loob, hindi ka nila papapasukin. Hindi ka makakabiyahe, hindi ka makakapasok sa loob ng airport, hindi ka makaka-pick up ng pasahero. So, yan po, ganyan po yung kalakaran dyan. At kailangan po talaga matigil na natin. Baka dapat po may hotline para magbayad pero isumbong pagkatapos. Yung Isa ganon. yan sa mga titignan, no? Pero kailangan po talaga mag-isip na tayo kung paano ba ginagawa ng ibang bansa, paano nila na monitor, paano nila nasisigurado na hindi ho nadadaya ang mga turista at ang mga kababayan natin. At yun ang gawin natin. Okay, good news naman po tayo. Itong 50% discount for students sa LRT at MRT. Long overdue na po ba ito sa tingin ninyo? Alam niyo po, ito po'y parte sa efforts ng ating Pangulo na talagang matulungan naman ang ating mga kababayan, lalo na yung mga magulang ng ating mga estudyante, na alam nyo ngayon, sabi nga ni Pangulo po, marami pong uncertainty ngayon. Hindi natin alam kung ano mangyayari dito sa Middle East. Hindi natin alam ang magiging epekto sa presyo ng gasolina, presyo ng iba't ibang bilihin. Kaya sabi niya, kailangan tulungan natin ang mga pamilyang Pilipino. So, isa po ito sa mga tulong na ibibigay ng ating Pangulo. 50% off po sa ating mga estudyante, Monday to Sunday, every day, all year round po yan. Wow. Kailangan lang pong ipakita ang ID o ang proof of na ikaw ay enrolled or registered. At yun po, 50% off po ang ating mga estudyante. Malaking bagay. Kumusta naman po Simula ang po plano? ngayon. Yes, sir. Kumusta naman po ang plano ng DOTR para sa Espanya Busway? Opo, yan po matagal na actually na pinag-aaralan. Ang World Bank pa nga po ang nag-umpisang mag-aral dyan. Ngayon po, siniseryoso natin dahil nakita na natin yung ganda nung ating EDSA busway carousel. No? At ito talaga ay naging epektibo. Ngayon po, halos 250,000 po ng ating mga kababayan ang sumasakay dyan araw-araw. At kahit papano, mas kumbinyente kaysa kung ikaw ay magsasasakyan. No? So, tingin po natin, very feasible po at malaki po ang magiging benepisyo lalo na sa ating mga estudyante na papuntang Espanya, papunta po sa University Belt mula sa Quezon Avenue. At medyo maluwag din po kasi yung kalye na yan, no? Mula Quezon Avenue hanggang Espanya. So meron po tayong espasyo katulad nung nakita natin sa EDSA na nakita naman po natin na very effective. Ayun, okay. So habang nariyan po kayo, lulubusin ko na huling tanong. Yung naantalang EDSA rehab, so marami po ang mga nagreklamo, at parang, is it shelved? Is it indefinitely postponed? Ano na po ang update dito? Hindi naman po indefinitely postponed, pero ang sabi nga po ng ating Pangulo na a few weeks ago, we need to find a better way. And ang ibig sabihin po ng Pangulo natin doon, kailangan mas mabilis. Hindi po pwede yung 2 taon ng aberya ng lahat ng mga residente ng Metro Manila, no? Dahil sa traffic na idudulot ng EDSA rebuild. So nagbigay po siya ng 1 buwan para po maghanap ang DPWH, who is the lead agency. At yun po ang ginagawa ng DPWH ngayon. Naghahanap po ng paraan kung paano, sabi nga ng Pangulo, kung kayang 6 months, dapat 6 months lang yan. So yun po ang hinihintay natin. No? At kami naman po sa DOTR, nandiyan po kami para suportahan ng ating lead agency para hindi naman masyadong maaberya ang ating mga kababayan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, DOTR Secretary Vince Dizon. Thank you so much po, Ma'am Corina. God bless po. Bad news para sa ating mga motorista, magpakarga na tayo dahil inaasahang sisirit ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa taya ng Energy Department, posibleng halos 5 piso kada litro ang dagdag sa presyo ng diesel. 3 piso kada litro naman sa gasolina at higit 4 pesos per liter sa kerosene. Ang dahilan, ang giyera sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon kay PBBM, handang magbigay ng fuel subsidy ang pamahalaan sa pinakaapektadong sektor sakaling maantala ang supply ng langis mula sa Middle East.
nagtuturuan pa rin ang Senado at ang Kamara kung sino ang nagpapatagal sa impeachment trial ni VP Sara. Sino nga ba ang may sala? Narito ang agenda report ni John Manalo. Hindi pa tapos ang bangayan ng Kamara at Senado dahil sa bagal ng usad ng impeachment ng pangalawang Pangulo. Kinumpirma ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tongol kamakailan lang na nagsumite na ng entry of appearance ang 16-man defense team ni VP Sara. Sa kopya ng Senate Impeachment Court, nakalagay na a copy was furnished to the House of Representatives pero tinanggihan daw ito ng Kamara. Ayon kay Tongol, maaari itong ikadelay pa ng impeachment. Pero buwelta ng Kamara, ang entry of appearance ay hindi requirement para umusad ang impeachment trial. Wala itong epekto sa takbo ng paglilitis. At higit sa lahat, hindi ito ang dahilan kung bakit wala pang trial hanggang ngayon. giit din ni House spokesperson Attorney Princess Abante na sinunod lang nila ang tamang proseso. Paliwanag niya, Noong June 16, isang mensahero ang nagtangkang magsumite ng dokumento sa gate ng Kamara. Ngunit hindi malinaw kung saan ito galing at kung anong klaseng dokumento ito. Walang cover letter, walang formal na paliwanag. Kaya, hindi ito agad tinanggap. Hindi dahil tinanggihan, kung hindi dahil kailangan malinawan muna ang layunin at tamang proseso. ito rin ang posisyon ni House Secretary General Reginald Velasco. I think hindi dineclare kasi kung ano laman ng document eh. As you know, we have been instructed by the plenary last session, di ba? Not to accept the articles of impeachment. May pakiusap naman si Attorney Abante sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court. Huwag sanang lituhin ang publiko. Huwag gawing dahilan ang isang clerical detail para ipasa ang sisi sa Kamara. Maliit na bagay ito na pinapalaki parang may masamang layunin. Naninindigan ng Kamara na tapos na ang trabaho nila sa pag-transmit ng impeachment articles sa Senate Impeachment Court. Kaya wag na raw sana gawing teleserye ang issue at isisipa sa kanila ang pagkaantala ng paglilitis ni VP Sara. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Sa gitna ng mabagal na usad ng impeachment at pagpapasahan ng sisi sa pagitan ng Kamara at Senado, may nagbabalak daw magsampa muli ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Pero haka-haka lang daw yan ayon sa ilang mga mambabatas. At yan ang agenda report ni Hannah T. Early warning o chismis lang. Muling umugong ang usapan na i-refile umano sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nagpasabog nito ang bagong senador at outgoing party list representative na si Erwin Tulfo. That's what I heard. Usap-usapan na ibabalik. Definitely ibabalik. Pero yung timing, hindi. Kaya nga sinabi ko kahapon na may 1 year ban eh. Kaya nga nagtataka ko. Somebody asked me like, paano mangyayari yun? So I asked also. Pero ayon sa isa sa mga House prosecutor na si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Flores, wala silang naririnig na plano tungkol dito. Matatanda ang binalik ng Senado sa Kamara ang Articles of Impeachment nitong June 10 sa botong 18-5 kasunod ng pagkwestiyon ng ilang senator judges sa constitutionality ng kaso at pagpapatuloy nito sa 20th Congress. Sabi ni Tulfo, tila haka-haka lang talaga ang nakarating sa kanya. Mula raw yan sa dalawang kapwa-kongresista na hindi naman niya pinangalanan. Unless the House leadership will make a statement, Speaker Romualdez at yung mga leaders at saka mga political party leaders, then puro speculation will just be speculating. Sakaling mag-refile ang House members ng mga reklamo, pwedeng questionin na naman ito, lalo na't may 1-year bar rule. Habang walang linaw ang panig ng Kamara, nanawagan si Tulfo ng konting paghinay-hinay sa mga batikos sa impeachment court mula sa House members. May word war ngayon sa pagitan ng dalawang chamber, kaugnay sa usad ng impeachment. Dapat hindi ka balat sibuyas. What I mean to say is that may karapatan yung kabilang side. Pero sana isipin din ng kabilang side ng bunga batikos na these are senator judges, yung decision nila. Pero
hindi rin ako makapag-comment ng maayos because galing ako sa kabila, galing ako sa Congress. Tapos papunta ako dito sa kabila, tatawid ako sa kabila. So it's very hard. Pero yung talking about na opinion ko na laging binabati ko, well, opinion nila yun eh. They have the right na magsalita. Sa gitna ng banggaan, bukas daw si Tulfo na maging tulay sa pagitan ng dalawang kapulungan, lalo na't tatawid siya pa Senado. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Tambak na ang reklamo laban kay VP Sara. Bukod sa nakabinbing impeachment, may naghihintay ring mga kaso sa Ombudsman at DOJ sa pangalawang Pangulo. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Bukod sa Senate Impeachment Court, pinasasagot na rin ng Office of the Ombudsman si Vice President Sara Duterte. Kaugnayan ng patong-patong na kasong inirekomenda ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Kabilang ang plunder, technical malversation at use of falsified documents dahil sa umano'y paglustay niya ng kanyang confidential funds. Ayon sa rekomendasyon ng Kamara, dapat harapin ni VP Sara ang anilay misuse of 500 million pesos sa confidential funds ng Office of the Vice President at 112 million pesos naman sa Department of Education mula 2022 hanggang 2024. Kasama rin sa mga pinagsusumite ng counter affidavits ng Ombudsman ang ilang opisyal ng OVP at DepEd. It appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. What I know is that the House or the committee itself did not file any complaint, but it appears that the Ombudsman acted upon the recommendation of the committee. Mayroong 10 araw sina VP Sara para magsumite ng kanilang counter affidavit. Kung hindi sila magsusumite, magpapatuloy ang preliminary investigation nang hindi didinggin ng kanilang panig. May nakabinbinding kaso si VP Sara sa DOJ matapos siyang sampahan ng reklamo ng NBI dahil sa umano'y pagbabanta niya laban sa first couple at sa House Speaker. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Marty Tomales. No joke. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. No end in sight yet sa bangayan sa pagitan ng Marcos and Duterte camps. Ngayong araw, hindi lang ang pangalawang Pangulo ang binanata ng palasyo. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Nagbatuhan na naman na may init na tirada ang Malacanang at kampo ng mga Duterte. Lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Ito ang sagot ni Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ng kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos matapos nitong sabihin na siya na lang sana ang nagpresidente dahil sa umano'y kapabayaan ng gobyerno sa San Juanico Bridge. Dahil panahon pa ni former President Rodrigo Duterte na umupo ang presidential sister, alam naman daw siguro ng senadora ang galaw ng administrasyong Duterte rito at di hamak naman daw na ngayon lang naungkat ang mismanagement sa San Juanico. May panibagong banat din si Yusek Castro sa mga tirada ni former Duterte spokesperson Attorney Harry Roque na nakakatawa ang intelligence ng DOJ dahil hanggang ngayon hindi siya mahuli-huli. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. Dagdag ng palasyo, huwag isawalang bahala ang taktika ng Justice Department dahil naghihintay lang ito ng formal notice kaugnay ng kanyang asylum request. At ngayong out of the country rin si VP Sara, isang linggo matapos ang kanyang personal trip to Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon sa Malacanang, nakikita naman ng taong bayan kung anong klaseng leader ang bise. So 4 na bansa in just less than a month. So kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yon. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Sa ngayon, palalim ang tensyon sa pagitan ng kampo ng dalawang pinakamataas na opisyal sa bansa. Nauna na ring sinabi ni Senator Amy na ang impeachment ng vice ay pawang pagpigil lang dito para sa 2028 elections. Ang tanong, 3 years from now, sino kaya ang papanigan ng taong bayan? Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel. The power of AI knows no limits dahil ang mga resibo at online transactions kaya na rin daw nitong gawin.
Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. Screenshots are now no longer the reliable method of capturing transaction verifications. Ikaw ba ay isa sa mga laging napapadalhan ng screenshot? Mag-ingat, baka ikaw na ang susunod na madali sa mga AI-generated scam. Ganito ang sinapit ni Josephine. Nag-viral ang kanyang post matapos maloko ng kaibigan na nagkunwaring nagbayad ng utang at nag-send pa nga ng screenshots ng e-receipt, yun pala ay edited na. I start feeling that the screenshots are fake when I found out that some of my classmates also experienced the same thing. Like she's sending pictures of screenshots of the transaction and it's not reflecting to their account, same as mine. 6-digit figure ang tansya na nawala kay Josephine, perang ipinagkatiwala sa kaibigang nangutang para raw sa negosyo. Nasa abroad si Josephine nang mangyari ang panloloko at dahil kaibigan ang katuwang sa transaksyon, hindi agad siya nagduda sa mga screenshot na pinadala nito. Kung dati mahirap, matagal ang paggawa ng pekeng resibo, ngayon halos isang click na lamang. Before we were used, in the early 2000s, we were used to a lot of scams. But they were easy to spot because they had wrong grammar, poor spelling, and grammatical mistakes. However, with the rise of generative AI, a lot of these have stepped up their game. With Gen AI, you now have messaging and comms that are almost identical to what banks and institutions would be sending to their clients. The manipulation of photos, they're no longer new. Actually, even before, they're being photoshopped, but it's more difficult. However, this time, with the emergence of a lot of generative AI tools and the advancement of AI, particularly ChatGPT, Gemini, even Facebook, and even X, Grok, you don't need to actually subscribe to a specific deepfake or even photo manipulation app. You can just use them instantly. It became easier. It became faster. So in just an instant, you can actually create a photo. Kaya naman ang paulit-ulit na babala ng mga eksperto, huwag basta magtiwala sa screenshot lang. Hassle man, paalala ng mga eksperto, dapat mismo ang app ng bangko o ng e-wallet ang i-check para makita kung pumasok ba ang pera. Bukod pa ito sa pag-check ng text notifications o email alerts. So, ang ginagawa namin ngayon, ang pinupush natin, always go to the app, always trust the app more than the actual website because you have transaction history there. And that transaction history is basically more reliable and accurate. Hindi lang sa Pilipinas nangyayari ito. Sa ibang bansa, may mga sistema na ipinapatupad para ma-verify kung real o fake ang mga transaksyon. Rekomendasyon ng mga eksperto, simulan na ang paggamit ng cryptographic signatures o di kaya ay watermarking sa digital transactions na ilan sa mga best practices sa China at Europe. Yes. In fact, this is done in other countries. QR code is generated as proof, and it could be scanned offline to authenticate that a transaction has been made. May payo naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Lumapit agad sa Action Center at Digital Forensics Team para mabisto ang mga nagpapalaganap ng fraudulent content. Sa gitna ng pagkadismaya, may malinaw na mensahe si Josephine. I think we should be extra careful about receiving pictures and we should double check if the transaction really reflects to our account. Sa harap ng lumalaking banta ng AI-enabled fraud, ang pinakamabisang sandata ay ang ating matalino, mabusisi at mapanuring attitude, mapasakakilala at kaibigan man o hindi. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. PBBM suportado ang NCAP. Susunod yan sa agenda.
Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa Boni MRT Station. Gapang na ang mga sasakyan sa northbound lane. Suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang ipinatutupad na No Contact Apprehension Policy o NCAP ng MMDA. Sa kanyang podcast, sinabi ng Pangulo na maganda ang layunin ng NCAP dahil madidisiplina nito ang mga pasaway na motorista at mababawasan din ang korupsyon. Taliwasaan niya ito sa pananaw ng ilan na magiging gatasan lang ng mga pulis at traffic enforcer ang polisiya. Agreed ako dyan. Magandang layunin yan. Ang layunin yan is yung traffic, yung masundan ng rules of the road. Na hindi tayo kung ano-anong yung ginagawa natin. Pag hinuli ka ng pulis, lisensya mo. May nakadikit doon sa lisensya. May nakasiksik na doon sa lisensya mo, mga 200, 500, baka malaki na. Mag-ingat ka, huwag mo nang ulitin. Pero nasuhulan mo na. Ito, it will be based solely kung ano yung nasa picture. Pagbabayad siya ng multa, hindi binibigay siya kahit na anong tao. It's straight to the system. Makakatipid na ang mga estudyanteng sumasakay sa LRT at MRT. Alamin kung bakit sa agenda report ni Paulo Barcelon. Ang mga taga-Rizal na estudyanteng sina Lanaya at Zif, pa-QC at Maynila sa kanilang araw-araw na klase. Kaya kaninang umaga, laking gulat nila nang mas malaki na ang student discount sa LRT2. Malaki pong bagay yun kasi po, as a student na malayo po yung pinapasukan. Parang malaking bagay po kasi pwede po ako maka-import. Mas malaking tulong lalo na sa aming nasa malalayo pa, yung dalawang biyahe pa. Simula ngayong araw kasi, 50% na mula sa dating 20% ang student discount sa LRT1, LRT2 at MRT3. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, bahagi ito ng direktiba ng Pangulo na gawing mas mura ang pagbiyahe ng lahat ng estudyante kabilang ang postgraduate students. Kailangan lamang daw magpresenta ng valid ID card, enrollment certificate o certificate of registration at pumila sa ticket booth para sa discounted na single journey ticket. Technically, hindi pa kaya nung beep card na i-program sa ngayon. No? Pero pinipigit natin na siguro in the next few months, magagawa ng paraan ng beep card. Pero sa ngayon, single journey ticket muna. Malaking bagay ang 50% student discount lalo na sa mga estudyante dahil nasa 80,000 na estudyante ang gumagamit ng LRT2 sa bawat araw. Ang biyahe mula Antipolo hanggang Recto na dati 35 pesos para sa mga estudyante, 18 pesos na lamang. Pero hindi lamang murang pamasahe ang balak ngayong tutukan ng DOTR, lalo't sunod-sunod ang naging aberya sa MRT at LRT ngayong linggo. Kahapon lamang, isang pumutok na catenary wire sa LRT1 ang nagdulot ng 10 oras na pagkukumpuni, bagay na ikinabahala ng ilang mambabatas. Ayon kay Senator Grace Poe, hindi dapat ipagsawalang bahala ang sunod-sunod na tigil operasyon ng mga tren. Kaya naman naghahanap na ng paraan ng DOTR na matugunan ang problema ng lumang electrical systems, gaya ng gamit sa Baclaran to Monumento segment ng LRT1. Mag-iisip na tayo ng mga upgrade. Pero syempre, i-estimate natin yung gastos niyan. No? Hindi biro yan, no? na palitan. No? Kunyari, hindi biro magpalit ng catenary wire system. Gawin natin third grade, hindi biro yan. Nang hingi na rin ng 2.5 billion pesos ang DOTR para masimula na ang pagtatayo ng dagdag na istasyon ng LRT Line 1 Cavite Extension sa Bacoor. Sisimulan na natin ang construction ng Tagaba Station next year. So, importante yan at na-inform na rin natin ang LRMC na nagpapatakbo ng Line 1 na magtatayo tayo ng bagong stasyon. Sinusuri na rin daw ng MRT3 maintenance provider na Sumitomo Corporation ang mga kontrobersyal na Dalian train ng MRT3. Sa sandaling pumasa ito sa pagsusuri ng kumpanya, 8 to 10 units ang magagamit na ng publiko, ilang taon matapos itong matenga dahil sa umano'y safety concerns. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Ito para sa mga fur parents, mag-ingat. Nagkalat daw kasi ang mga peking bakuna
para sa ating mga alaga. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Maaaring may mga peke na rabies vaccine na nakukuha sa mga pribadong animal bite center. Ito marahil ang dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng rabies sa bansa. There are private vaccine facilities, yung tinatawag na animal bite center, yun yung private, na nagbebenta at an alarmingly low price ng bakuna. And when we check them, hindi siya registered with our FDA. So mukhang smuggled. So ang tawag namin doon, contraband. Whether they're real or not, if they didn't pass through the FDA, hindi dapat yun maibenta. Kaya naman pinaiigting na ng DOH ang pagsisiyasat sa mga private animal bite center. Ayon din sa ahensya, 54% ng rabies cases sa Pilipinas ay mula sa mga pet owner o yung mga nakagat ng sariling alaga na hindi nabakunahan. Noong nakaraang taon, 400 ang namatay dahil sa rabies, dumoble mula 2023. Panawagan ng DOH, dapat taon-taon na pinababakunahan at pinache-check up ang mga alagang hayop dahil mas malaki ang gastos kapag nakagat ng aso o pusa. The post-exposure vaccine bakuna, which is more expensive, parang 4,000 a dose yata yun, napakamahal. Kung nag-aalaga kayo ng aso, make sure responsible pet owner ka. Sa ibang bansa, may fine pag may alaga kang aso. If a fine sa Singapore, $1,500 pag nahuli kang hindi current yung bakuna ng alaga mong aso. Nilinaw ng mga eksperto na ang bakuna sa hayop ang anti-rabies at ang bakunang ibinibigay sa tao ang post-exposure prophylaxis na antibodies. Lalabanan ang rabies kapag nakagat ng hayop. Pinag-iingat ang lahat, lalo na ang mga bata. Hindi basta-basta hinahawakan, nilalapitan o nilalaro ang mga stray dog and cat para maiwasang makagat at makalmot. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Daig ng maagap ang masipag. Tila ganyan na ilalarawan na ang taktika ng PDP laban. Hindi pa man kasi nakakaupo ang mga nanalong opisyal sa midterm polls, pinaghahandaan na raw ng partido ang 2028 elections. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. 2028 starts now. Kailangan nilang i-harness yung kanilang mga victory dito sa midterm. Early bird ang PDP laban pagdating sa 2028 presidential polls. Nagdaos sila ng strategic planning seminar nitong nakaraang linggo sa HQ nila sa Maynila. Hindi pa man nakakaupo ang mga lokal na opisyal matapos ang midterm polls. May mga plano na silang balak ikasa para sa susunod na national elections. Sabi ni political analyst Ronald Diamas, kailangan talaga nila itong gawin, lalo na't humaharap ngayon sa major battles ang mga Duterte. Ang habol nila in the immediate ay gawing early lame duck president si PBBM para yung base ni PBBM, lalo na sa mga local, ay mag-gravitate papunta sa kanila. Nakabinbin ngayon ang impeachment trial ni VP Sara habang nag-request na for interim release ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Chairman din ng partido ang dating Pangulo. Kabilang sa mga dumalo ang mga bigatin sa politika, gaya ni na political strategist Malu Tequia at Paul Dominguez. Nasa lagpas 3 dekada na ang government experience ni Tequia at kilala siya sa mga political analysis at campaign strategies niya. Sa isang Facebook post tungkol sa event, nagpahiwatig siya sa hashtags na they're building a strong political brand at sinabi pa nitong they deconstructed May 2025. Si Dominguez naman, kapatid ni former Finance Secretary Carlos Dominguez. Kilala siya sa public service and development, lalo na sa Mindanao region, at ngayon isa siyang political advisor. Very politically astute yan, no? Kaya very compelling na kalaban yan sa 2028 ng mga Marcos at ng mga Pink. Quiet pero influential daw kung umalalay si Dominguez sa mga politiko. Gaya ng bagong halal na Cebu Governor na si Pambari 4 na tinalo sa isang landslide si Gwen Garcia. Present din sa event sina dating Energy Secretary Alfonso Cusi at dating Labor Secretary Silvestre Bello III na parehong PDP laban leaders. Tinalakay doon ang coalition building, timeline mapping at mga inaasahang output mula sa mga opisyal ng partido. Tingin ni Llamas, balak i-target ng PDP ang usual attacks nila. Una, ang laban sa krimen,
food inflation at corruption, lalo na sa national budget. 5 Duterte-leaning candidates ang nanalo sa senatorial race. Nandyan sina Senators Bongo, Bato de la Rosa at Rodante Marcoleta. Panalo rin ang 2 pambato ni VP Sara na sina Camille Villar at Amy Marcos. Sabi ni Llamas, ilalaban talaga ng kampo na wag nang makarating sa 20th Congress ang impeachment. Una na kasing binalik ng Senate Impeachment Court sa Kamara ang mga reklamo kay VP Sara. At wala pang katiyakan kung sasaluhin ito ng next Congress. Sakaling maakwit ang bise, di pa raw tapos ang laban ng mga Duterte. Yung criminal cases, sinimulan na nila. May case na sa grave threats. Di ba? Na-file yan last year. May pending case ngayon sa DOJ tungkol sa di umano'y kill plot ni VP Sara laban sa first couple at House Speaker. Pinasasagot na rin siya ng Ombudsman kaugnay ng reklamo ng House members tungkol sa confidential funds ng OVP. Sinisikap ng Bilyonaryo News Channel kunan ng pahayag si PDP Laban Vice Chairman Alfonso Cusi tungkol sa mga plano ng partido. Una nang pansamantalang bumaba sa pwesto bilang PDP Laban President si Senator Robin Padilla para makapag-focus siya sa pagiging legislator. Hahaligi muna sa posisyon ang youngest son ni FPRRD na si outgoing Davao City Mayor at Vice Mayor-elect Baste Duterte. Wala pa mang tiyak na standard bearers ang PDP para sa 2028, pero pagtitiyak ni Llamas, magiging strong fight ito para sa mga Duterte. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Kasado na ang US plan to attack Iran. Pero wala pang final na desisyon dito si President Donald Trump. Ayon sa ulat ng CBS, nagpipigil pa raw si Trump sakaling pumayag ang Tehran na itigil na ang kanilang nuclear program. Wala pang kumpirmasyon ang White House dito, pero magdedesisyon daw si Trump kung makikialam na ba ang Estados Unidos sa gera ng Iran at Israel sa loob ng 2 linggo. The president is always interested in a diplomatic solution to the problems and the global conflicts in this world. Again, he is a peacemaker in chief. He is the peace through strength president. And so if there's a chance for diplomacy, the president's always going to grab it. But he's not afraid to use strength as well, I will add. Palaisipan sa mundo kung ano ang magiging pasya ni Trump, pero mariinan niyang sinabi na hindi maaaring magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. Sumabog ang Starship spacecraft ng SpaceX ng world's richest man na si Elon Musk just before launch sa Brownsville, Texas. Nangyaring insidente habang naghahanda ang rocket para sa ika-10 test flight nito. Isa na naman itong major setback sa Mars rocket program ng ultra-bilyonaryong si Musk. Noong Abril, sumabog din ang isang SpaceX spacecraft matapos na lumipad mula Texas. Pero maikli lang ang reaksyon ni Musk. Aniya, just a scratch. From showbiz to the skies, licensed commercial pilot na ang aktor na si Sian Lim. Sa Instagram, tinawag ni Sian na truly life-changing ang kanyang aviation journey. Nagpasalamat din siya sa kanyang mga instructor at flymates sa local aviation school na Top Flight Academy. Advice ni Sian sa kanyang followers, in chasing a dream, nothing is impossible if you have the heart, the passion, and the right people around you. Dagdag ng aktor, this is only the beginning and he will keep flying. Matapos kumarty sa Bacolod, Lucena Mayor at rumored boyfriend ni Catherine Bernardo na si Mark Alcala, hataw naman sa trabaho. Susunod yan sa agenda.
ulit tayo. Sa EDSA Guadalupe naman, mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Handa ang PNP, Philippine Navy at Coast Guard na halughugin ang Taal Lake para mahanap ang mga labi ng mga nawawalang sabungero. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Mahigit 3 taon na ang nakaraan nang pumutok ang balita sa mahigit 30 sabungero na tila naglaho na parang bula. Ngayong araw, sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na posibleng aabot ang bilang ng mga biktima sa 100 katao. Ayon daw yan sa isang lumutang na whistleblower na si alias Totoy. Nabanggit din ni Totoy na sa Taal Lake nilibing ang mga bangkay kaya't makikipagtulungan ng DOJ sa Philippine Coast Guard at Navy para halughugin ng lawa. Isa si Totoy sa 6 na kinasuhan sa kaso ng mga nawawalang sabungero. And na-vet na namin, siyempre the proof of the pudding is in the eating. Titignan na natin kung kaya natin i-recover yung kahit na ilang human remains o kaya mga buto-buto sa Taal Lake. Para maano natin, makakita natin talaga yung pinasabi. January 2023 nang maglabas ng warrant ang korte para arestuhin ang 6 na individual na sangkot umano sa kidnapping at serious illegal detention ng missing sabongeros. Ang mga sospek sina Dondon Patidongan, Mark Carlo Zabala, Virgilio Bayog, Roberto Matiliano Jr., Gleer Cedilla at Janry Consolacion, mga security personnel ng Manila Arena kung saan huling nakita ang ilan sa mga biktima bago lumutang ang mga CCTV footage na pwersahan silang isinasakay sa isang van. Nahuli ang 6 8 buwan matapos ilabas ang warrant pero nakapagpiyansa ang mga ito. Paninindigan ng mga akusado, wala silang kasalanan. Taliwas sa mga pahayag ni Totoy. Ayon kay Secretary Remulla, nasa mahigit 10 tao ngayon ang tinitingnang sangkot sa pagdukot sa mga sabongero. Marami. Yung mga bumapatay, yung mga dumudukot, basta marami silang bulangin. Actually, kilala ko na yung two-state yung sinasabi. Kilala ko na kilala. Nakausap ko siya bago pa mag-eleksyon. Nakausap ko. Kaya I have a very good idea. Ayon naman kay PNP Chief Nicolas Torre, handa silang pangunahan ang paghahanap sa mga labi ng missing sabongeros. Ganito rin ang naging pahayag ng Philippine Navy. Laging handa ang inyong Philippine Navy sa lahat ng pagkakataon upang makatulong sa ibang ahensya ng gobyerno sa ikabubuti at ikapapalagay ng ating mga kababayan. Sa ngayon, sir, wala pang coordination with the Philippine Navy. Most likely, once we receive notice from or a request from other government agencies in this particular case, we will refer this to the Naval Special Operations Command kasi nandun ang ating mga technical divers. Titingnan din daw ng Coast Guard ang pwede nilang maging partisipasyon dito. Hindi pa rin pinangangalanan ni Secretary Remulla kung sino sa 6 na akusado si alias Totoy. Pero posible raw itong gawing state witness, oras na maging matibay ang case build-up ng prosecution. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinorio News Channel. Iba't ibang programa ang ipinatutupad ng DOH kontra dengue at ang pakikiisa ng kabataan. Malaki ang papel sa kampanyang ito. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor, live mula po dyan sa Antipolo. Pierre? Yes, Pinky, taob, taktak, tuyo, takip at alas 4 kontra mosquito. Yan ang lagi nating naririnig mula sa ating DOH dahil kaparte yan ng kampanya nila laban sa dengue. Todo naman ang suporta ng programang ito, ang Antipolo National High School dito sa Antipolo City na isa sa may pinakamalaking school population na may mahigit 12,000 na estudyante. Kick-off lamang ito dahil gagawin ito sa iba't ibang paaralan sa buong bansa. Naniniwala kasi ang DOH na dapat makibahagi ang kabataan sa kampanya laban sa dengue. Dapat daw alam nila ang sakit at ang paglaban dito, gaya ng sabay-sabay na paglilinis ng paligid tuwing alas 4 ng hapon at pagtatanggal ng mga lugar at gamit na maaring pamugaran ng dengue carrier mosquito. Challenge po na maaari namin encounter yung pong pagsunod ng ating mag-aaral sa kalinisan. Dapat po ay discipline po sila. Dapat po ay yung awareness po nila anong mangyayari, sino maapektuhan pag pinagpatuloy po nila yung mga bagay na hindi maganda, gaya po ng pagtatapon ng tamang
ng basura sa tamang lugar, paggamit ng tubig. Sa ngayon po ay ang ating pong paaralan ay isang pinagpala para po sa paglulunsad ng 4T kontra dengue ng ating DOH. Pinky, paalala ng eksperto na maari palang maulit ang pagkakaroon ng dengue. Kahit na gumaling na tayo, pwede ulit tayong magka-dengue at ang second na pagkakataon ay magiging mas fatal. Pinky, mula January hanggang June of this year, nagtala ang DOH ng 123,291 na dengue cases sa buong bansa. At sinasabi nga nila na maaring tumaas ang bilang ng dengue cases sa second quarter of the year. Pinky? Pierre, ulitin lang natin yung sinabi mo kanina. Tama ba ang pagkarinig ko, pwede ka ulit magka-dengue at kapag mangyari yon ay mas delikado yon? Yes, mas magiging fatal dahil yan ang paliwanag ng mga doktor dahil nga yung ating katawan daw ay hindi pa gaanong nakare-recover mula doon sa unang dengue and then papasok na naman ang panibagong dengue virus. So, manghihina ang katawan kaya mas magiging mas fatal daw ang ating katawan, ang magiging kaso. Okay, so taob, taktak, tuyo at takip. Maraming salamat kay Pierre Pastor, nag-uulat ng live mula sa Antipolo City. Habang patuloy ang pagkalat ng mga online gambling platform, parami rin ang mga naa-addict dito. Kaya't dapat na itong tugunan ayon sa ilang mga eksperto. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Magpapasko nitong nakaraang taon ang ipon ni Eric, 25 years old and father of one, na dapat sana'y pampaanak sa kanyang live-in partner at panghanda noong Disyembre, napunta sa sugal. Noong una hindi naman ako, nakikita-kita ko lang siya sa mga advertisement, social media platforms, yung mga games. So initially games lang yung nasa isip ko nung laro lang to, ganyan. Then I got curious. Mula sa piso-pisong bet at puhunan ng 100 piso, nanalo si Eric ng 22,000 pesos sa loob ng 2 araw. Kaya naman, tumaya pa siya. Ito na, dumating na yung dilemma ko nung 2 weeks na ako naglalaro. So, kung maalala mo, 100 lang yung una kong pinash in. Dumating na sa point na nagka-cash in ako 1,000. Then natatalo, kailangan kong bawiin. Nasa isip ko pag dinoble ko yung taya, babalik sa akin ng doble. Sa kagustuhang makabawi by the 3rd week, lumobo na sa 20 hanggang 100,000 ang itinaya ni Eric. At by the 2nd month, nagastos na rin niya ang dapat pangpaanak sa ospital. Nagsimula na rin siyang mangutang sa kanilang churchmates. Natututo na ako magsinungaling sa kung bakit ako nangihiram ng pera. Sabi ko, pampacheck up ng asawa ko, which is pinasusugat ko lang. Ng mga nakangkanyang partner, ang responsibilidad na dapat umano sa kanya, naipasa niya sa iba. Hanggang ngayon, under observation si Eric ng kanilang simbahan. At bagamat magkatabi lang sila ng apartment ng kanyang mag-ina, wala sila sa iisang bubong, dulot ng disciplinary action ng kanilang simbahan. Aminado si Eric na may responsibilidad ang gamblers maging disiplinado, pero ang pagsusugal para umanong droga. Utak mo kasi, nakaset na siya dun sa kung paano mo mababawi. Compared sa drugs na nakaset yung utak mo kung paano ka magkakaroon ulit ng next high. Sang-ayon dito si St. Luke's psychiatrist Dr. Bernadette Manalo. At tulad daw sa isang drug addict, rehab ang pinakamainam na gamot sa gambling disorder. This array IV of psychiatric disorders, para silang they go together. After the big win, syempre parang na-stimulate yung dopaminergic neurons natin and there goes the feeling of thrill, feeling of pleasure. Kasi feeling mo, okay to, it makes me happy. Pero ang gobyerno iba ang pananaw sa gambling disorder. Nakakalungkot po dahil marami sa mga kababayan natin ang nagugumon sa sugal. Kung gagamitin lamang nila ang kanilang utak, ang kanilang pagdiskarte, hindi na sana sila poproblemahin ng gobyerno. But dahil hindi nila makontrol ang sarili nila sa pagkagumon sa sugal, ay kailangan pa silang intindihin.
Ayon sa palasyo, 7,000 illegal gambling websites na ang naipasara ng PAGCOR. Pwede raw i-report sa PAGCOR ang account ng kamag-anak na lulong sa sugal para tuluyan ng maban sa paglalaro. Para kay Eric, disappointing ang mga artistang nag-i-endorso ng sugal. Habang kumikita raw ang mga tinaguriang influencer sa panahon ngayon, lugmok naman ang mga ordinaryong Pilipino na tumataya para sa tsansa-tsansang panalo. Ayon kay Dr. Manalo, gambling is a disorder. May scientific explanation at hindi basta lang kawalan ng disiplina. Ayon sa kanya, it's not just about bets, it's also a cry for help. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Isang makasaysayang araw para sa Philippine Aviation. Ipinakilala ng Philippine Airlines ang kanilang kauna-unahang Airbus A350-1000. 7 dekada na ang nakalilipas mula nang una silang lumipad patungong California. Ngayon, ang Airbus ang magsisilbing haligi ng kanilang Trans-Pacific routes mula Manila patungong LA, San Francisco, Toronto at New York. 8 pa nito ang inaasahang darating from 2026 to 2028 na kukumpleto sa fleet modernization ng PAL. Our passengers, each and every one, as I mentioned earlier, will enjoy in-seat charging, personal entertainment screens, in-flight Wi-Fi, and the serenity of the A350-1000's exceptionally quiet cabin, up to 4 times quieter than other wide bodies. With higher humidity, lower cabin altitude, cleaner air technology, and spacious bins and ceilings, these aircraft will deliver a more restful journey with less jet lag. Work-life balance is key. Take it from Catherine Bernardo's rumored BF. Matapos pumarty sa Bacolod, nag-post ni Lucena Mayor Mark Alcala ng TikTok video kung saan abalang-abala siya sa trabaho. Aniya, hindi araw-araw madali, pero araw-araw may dahilan para magpatuloy. Kaya kahit daw mahirap, enjoy pa rin. Nalilink gayon si Alcala kay Catherine dahil ilang beses na silang nakitang together. No comment pa ang dalawa tungkol sa mga haka-haka. PBBM may ultimatum na sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. May ultimatum na ang Pangulo sa mga nangangasiwa sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Shape up or ship out. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Pag hindi nyo natapos yan, tatanggapin ko yung resignation nyo. Yan ang ultimatum ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng gobyerno na nangangasiwa sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Sa kanyang latest podcast, sinabi ng Pangulo na by the end of 2025, dapat kaya na itong daanan ng mga mabibigat na sasakyan. Otherwise, mamaalam na sila sa kanilang mga posisyon. At bago pa man humirit ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos tungkol sa kapabayaan umano ng gobyerno sa tulay na ito,
Meron lang akong laging in my head na sinasabi, ang una mong reaksyon, fix the problem, not the blame. 1,400 trucks ang araw-araw na binabaybay ang 2.16 km San Juanico Bridge na nagkokonekta sa Samar at Leyte. Binatikos din ni Senator Amy ang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez dahil deadma raw ito sa problema ng tulay kahit pa baluarte niya ang Leyte. Pinalagan niya ng tagapagsalita ng Kamara at tinanong ang kapatid ng Pangulo, ano bang ambag mo? Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. May bagong COVID variant na kumakalat sa ilang bahagi ng mundo. Pero sabi ng DOH, wala pa yan dito. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor. Razor blade throat o sobrang sakit sa lalamunan, lalo na sa likod na bahagi. Ito ang pagkakadescribe sa sintomas ng bagong COVID variant na kung tawagin ay Nimbus, na kumakalat na raw sa ilang bahagi ng mundo. Marami na raw ang naospital dahil dito sa United Kingdom. May bagong variant na na-discover, NB1.8.1. And ang sinasabi nila, and it was the one causing the drive in countries in Southeast Asia. Wala pang namomonitor ang DOH na kaso ng naturang COVID variant sa bansa, pero puspusan ang pagbabantay ng ahensya. Importance na nagre-report to ibang countries what their variant is. So that means magsa-surveillance kami, we will select samples at paggagawa namin sa RITM yung genome sequencing para malaman namin kung yung variant na yan ay lumalabas na dito. Base sa mga ulat, bukod sa razor blade throat, maaari rin daw makaranas ng fatigue, ubo, lagnat, pananakit ng kalamnan at nasal congestion, ang tamaan ng Nimbus variant. Ang iba naman may nausea at diarrhea. Lumalabas na epektibo ang available na COVID-19 vaccine laban sa Nimbus variant at maaari pa umanong maprotektahan ang mga nabakunahan noong kasagsagan ng pandemya. Base rin sa ilang impormasyon, wala pa raw ebidensya na nagdudulot ang Nimbus ng matinding pagkakasakit kumpara sa mga naunang COVID variant. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Isang linggo matapos ibunyag ang umano'y katiwalian sa Bureau of Immigration, sinibak na si BSI Chief Gilberto Repiso. Pero giit niya, hindi siya basta-basta aalis. Yan ang Agenda Report ni Andrea Salve. Tinanggal na sa pwesto ni Justice Secretary Boying Rimulya si BI Board of Special Inquiry Executive Chairman Gilberto Repiso, isang linggo matapos itong isiwalat ang umano'y katiwalian sa loob ng ahensya sa pamumuno ni Immigration Chief Joel Anthony Viado. Kinumpirma na rin ng BI na natanggap na nila ang Department Order No. 435 na nagre-reassign kay Repiso sa Office of the Secretary. Si Attorney Ruben Casibang Jr. ang papalit sa kanya bilang Acting Chief ng BSI. Ayon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, marami silang natanggap na reklamo laban kay Repiso. Dahilan daw para mawala ng tiwala at kumpiyansa si Rimulya rito, lalo't likas na sensitibo ang kanyang pwesto. Nilabanan naman na ngayon former BSI chief ang utos ng kalihim. Sa isang liham, iginiit ni Repiso ang karapatang iapela sa Civil Service Commission ang naging direktiba. That is coming from my own understanding that even if I am a lowly employee, I have my rights under the law. Hindi ako nakikipag-away. Hindi man ako kapito ko sa aking pwesto. Dagdag pa ni Repiso, meron siyang 15 araw para ma-exhaust ang kanyang karapatan sa ilalim ng batas. Tumanggi na si Secretary Rimulya na pag-usapan pa ang issue kung saan nakaladkad din ang pangalan ni First Lady Liza Araneta Marcos. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Tila may bagong beshi na ang bansa pagdating sa trade partnership. Lolobo kasi sa hundreds of billions of pesos ang halaga ng kalakal sa pagitan ng Pinas at United Kingdom. Narito ang Agenda Report ni Sujin Kim. Nangako ang United Kingdom na paiigtingin ang kalakalan at pamumuhunan nito sa Pilipinas matapos ang pagbisita sa Manila ni UK Trade Envoy George Freeman. Target ng UK na higit pang palakihin ang bilateral trade na nasa 3 billion pounds o mahigit 200 billion pesos. I would like to increase it substantially over the next 3 or 4 years. Iginiit ni Freeman na seryoso ang UK sa paggamit ng free trade agreement para makinabang ang parehong bansa, kung saan 99% ng export ng Pilipinas sa UK ay tariff-free. I would gently make the point that not all countries are so committed at the moment to tariff-free trade.
We are, and it's something we really deeply share because Filipinos benefit from that. Philippine companies who are exporting to the UK are employing Philippine workers. The revenues from those companies go to generate tax, which go into public services, so it's a win-win. Bukod pa rito, inilahad ng UK ang £5 billion export finance allocation para suportahan ang mga proyekto ng trade and investments, defense and security sa bansa. Ayon sa UK delegation, ilan sa mga pagkain katulad ng niyog ang may malaking market doon. Coconuts, coconut products, mangoes, dried fruits in particular. Bananas is a potential one. But really, fruits and vegetables is a particularly dried products is a really key growth area. Maaari pang palawakin ang export market ng bansa pagdating sa pananamit na gawang Pinoy. Another thing is in the UK we're very fashion conscious and UK consumers are more and more keen to buy artisanal products. They don't want fast fashion, they don't want mass produced stuff, and this is somewhere where Filipinos are incredibly talented. The most beautiful products are produced here, leather goods and other things in that area. So Samantala, sa gitna ng banta ng gulo sa Middle East at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa mundo, binigyang diin ni Freeman ang kahalagahan ng pag-i-invest sa renewable energy. Conflict costs everybody because it's putting the cost of oil up, it's putting the cost of, therefore the cost of every product that uses oil up. If the Philippines has more renewables, by investing in and attracting investment into these industries, you create new jobs. And clean jobs. Sinabi ni Freeman na ang pagbuo ng strategic partnership sa cybersecurity, digital identity, health innovation at renewable energy ay susi hindi lamang sa paglaki ng kalakalan kundi sa paglikha ng trabaho at pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Hindi pa tapos ang laban, aabot na sa Game 7 ang 2025 NBA Finals. Tinambakan ng Indiana Pacers ang Oklahoma City Thunder sa Game 6 sa home court ngayong Biyernes. Ang final score, 108-91. Injured man, nakatala pa rin ng 14 points si Tyrese Halliburton. Si Shai Gilgeous-Alexander naman ang nanguna para sa Thunder with 21 points. Tied na ang series, 3-3 at gaganapin ang winner sa take-all Game 7 sa Monday, Philippine time sa Paycom Center ng Oklahoma. Cast at crew ng bagong Superman film, all praises sa Pinoy fans. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Bumida ang mga kumpanya ng iba't ibang ultra-bilyonaryo bilang natatanging taxpayer sa Gawad Manilenyo Awards. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon live mula sa Maynila. Paulo, ano-anong mga kumpanya ang mga ito? Magandang gabi, Corina. Kabilang sa mga nanalong natatanging taxpayers ng Maynila this year ay ang International Container Terminal Services Incorporated ng ultrabilyonaryong si Enrique Razon. Gayon din ang San Miguel Group of Companies ng ultrabilyonaryo na si Ramon Ang. Asian Terminals Incorporated ni ultrabilyonaryo Eusebio Tangco. Ang SM Prime Holdings ng ultrabilyonaryong C Family. Ang Pure Gold Prize Club ng ultrabilyonaryos na sina Lucio at Susan Co. Gayon din ang Maynila Water Services
services ng ultrabilyonaryong si Manny V. Pangilinan at ang Mega World Corporation ni ultrabilyonaryo Andrew Tan. Mayroon ding kategorya para sa mga natatanging Manilenyo, Corina, tulad ng batikang aktres na si Eva Darren na kinilala bilang natatanging Manilenyo sa larangan ng pag-arte at pelikula, si Professor Xiao Chua na natatanging Manilenyo sa larangan ng kultura at sining, at ang inyong lingkod bilang natatanging Manilenyo naman sa larangan ng mass media. Layon ng mga parangal na kilalanin ng mga Manilenyong may malaking ambag sa kanilang mga larangan at nagdala ng iba't ibang fields of expertise sa buong bansa. Katatapos lamang, Corina, ng isinagawang award ceremony dito sa Maynila at sa kanyang talumpati, pinasalamatan ni outgoing Manila Mayor Honey Lacuna ang lahat ng nag-ambag sa kanyang 3 taon bilang alkalde ng lungsod ng Maynila. At ito ang isa sa huling public events ni outgoing Mayor Lacuna dahil nga in 10 days ay magkakaroon ng change of leaderships dito sa kabisera ng bansa dahil magbabalik City Hall naman ang si dating Manila Mayor, ngayon Mayor-elect Isko Moreno Domagoso. Corina? Maraming salamat at congratulations sa iyo, Paolo Barcelon. Maghihintay kami ng iyong palibre sa aming lahat. Nag-uulat ng live mula sa Maynila. Is there a hot new couple in town? Usap-usapan online ang tila romance na Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo at Phil-Am model athlete na si Cole Maisek. Ilang beses na kasi silang spotted together at may pa-holding hands pa. Netizens couldn't help but ship kasi anila bagay ang dalawa. Wala pang komento sina Chelsea at Cole tungkol sa spekulasyon, pero nitong Biyernes, nag-post si Cole ng pictures nila na cover para sa isang magazine. Aniya sa caption, "I got to work alongside the Queen herself. What a dream." Mrs. Universe Philippines 2025 Sugar Mercado still on cloud 9 after winning the pageant. At the forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Sugar na hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari, pero proof daw ito na hanggat may buhay, may pag-asa. Continuous din daw ang kanyang preparations para sa Mrs. Universe 2025 kung saan makakalaban niya ang candidates from 35 countries. Yung susunod na patimpalak na sasalihan ko, 35 countries na po yung makakalaban ko. So, mas kailangan ko pa pong maging healthy, mag-diet, yung pasarela walking ko, mas kailangan ko pang mas tutukan. Kasi ito talaga bakbakan to dahil talagang mga iba na, mga matatangos sa talaga yung ilong ng kalabang ko, yung talagang pak na, alam mo yun, matatangkad na talaga. So, kailangan hindi ako manginig, tsaka kailangan ko talaga mag-lose ng weight kasi nabalitaan ko yung iba talagang nagpa-eme pa ng mga katawan nila. Alam mo yun? Sexy ka. Ay, pero kailangan pa po talaga. Di ba po? May asawa na po ba kayo? Baka mamalagot ako. Ay, wala. Naku talaga. Anal na ako. Pinoy food with a Dubai twist. Yan ang hatid ng dalawang chef na nagsanib puwersa para sa isang kakaibang dining experience. Ang patikim sa Bilyonaryo Bites ng ating lifestyle host, Marie Lozano. Bites, we're always on the hunt for food na hindi lang masarap, kundi may flair, may kwento, at may konting element of surprise. At ang kaiba, ticks every box. Ito ay isang chef's table collab na may Dubai flair, Pinoy soul, at syempre, may pagkakaiba. Dahil ang kaiba ay mula sa Arabic word for surprise. At kung pamilyar ang tunog, hindi ka nagkakamali. Malapit ito sa salitang Tagalog na kakaiba. Tugma sa concept ng collaboration na ito, unexpected pairings, familiar flavors, bagong anyo. Sa loob ng The Balmori Sweet Chef's Table sa Rockwell, nagtagpo ang dalawang chefs para sa isang kakaibang dining experience. Si Chef Sonny Mariano ay para sa savory. At si Chef Noel Catis, ang mastermind ng viral Dubai chocolate, ay nakafocus sa sweets. Last February, we went to Dubai para lang mag-check ng new concepts and then minute namin si Chef Noel for dinner lang. And then sobrang random why don't you guys do a collaboration? So I said yes, syempre Chef Noel eh. Kaiba, and which means surprise or shock. And also it goes well with kakaiba. So, you know, it's a good play with the word. So Chef Sonny Mariano is also doing a spin on his savory dishes with also a Dubai spin. So everything has a Dubai spin.
Sa isang exclusive media preview, natikman namin ang buong Kaiba experience, mula savory hanggang dessert. Unang lumabas ang mga savory dishes ni Chef Sunny, Filipino favorites na may konting Middle Eastern twist. May dalawang standout dishes. Una ang lamb shank caldereta na ginawa in tangine style. Rich, hearty, at may mga layers ng flavors mula sa almonds, apricots, at figs. Ginawa ko Northern Caldereta pala, if you're familiar. Sa banda Nueva Ecija, Bulacan, we have coconut milk for caldereta. Until we reduce it until mag-oil, ganyan. So very parang tajin siya. So yung caldereta natin, nilagyan ko lang with apricot, dates, almond. Pangalawa ang barramundi sarciado, Arabic spice fish na may silky harissa egg on top. Siyempre, hindi pwedeng matapos ang experience na walang dessert. Una, ang personal favorite daw ni Chef, ang halo-halo, isang playful take na may kasamang filo for that unexpected crunch. Kasunod dito, ang Habibi I've Come From Dubai, isang moist chocolate cake with Davao chocolate frosting. Ani Chef Noel, isang dish inspired from home. It's really good. Ang collab na ito ay tatakbo hanggang July 2025. This isn't your usual chef's table. Same love for food, same Filipino soul, pero definitely Kaiba. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionario News Channel. Iba talaga kapag Pinoy crowd. Maski ang mga bumisitang cast and crew ng bagong Superman film, all praises sa Filipino fans. Present sa red carpet event sa MOA kagabi mismo ang si bagong Clark Kent o Superman na si David Corenswet at si Rachel Brosnahan na gumaganap bilang si Lois Lane. Naroon din sina Director James Gunn at ang producer na si Peter Safran. Ayon kay Gunn, the Philippines is a great place to start their promotional tour. Nag-post pa nga ang direktor ng video kasama ang crowd. One, two, three. Thank you, Manila! Ladies and gentlemen. Papalabas ang Superman sa mga sinehan sa July 9. Gwapo ba siya talaga in person? Yes, in fairness naman kay David. Mukha siyang doll. In fairness kay David. Oh, first name basis kayo. Close na sila. I wish. Pero, actually, what struck me the most was not his looks It was his smell. I'm not sure if nakita niyo yung IG post Nakalapit ko ka ng ganong kalapit? Yes, we were like one arm apart from each other. He came out of his van to enter the red carpet and I was there, syempre nakaabang ako as a fan, di ba, myself. And then, ang bango niya. Hindi ko ma-explain. It's otherworldly. Guys, may asawa na ako. Oo nga. Yun ang pambato natin sa Mrs. Universe next time. Itong si Erica. Ayan. Panalong-panalo yan. Gawang, made na yung weekend mo, ha? Oh, yes. Wow. So, Superman, yes. Happy weekend, everyone. Happy weekend. Happy weekend. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po, si Willard Check. Ako naman po si Erica Christensen Lee. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.